Today is Thursday, September 21st, 9:59 AM nung nare-record ko tong episode na 'to. Gusto ko lang magpasalamat doon sa mga naging feedback nyo sa pilot episode. I know it's super heavy para sa isang pilot episode and it might set a mood na baka ganon yung magiging takbo nitong bagong podcast. Hindi yun ganun. Every episode meron akong itatakal. I'm not sure kung mabigat din or kung malungkot or kung ano man. Hopefully sana hindi naman. Sana may masaya naman akong ma, ma-topic sa inyo. Pero yun, gusto ko lang magpasalamat doon sa mga nakinig, nagbigay ng oras para pakinggan yung mga ebas ko sa bagay-bagay. Bago tayo mag-proceed sa topic natin for this episode, gusto ko manang i-highlight yung mga comments nyo para makapagbigay rin ako ng reply o ng sagot kung sakali man na meron kayong mga tanong or reaction na rin siguro, I think. So, unahan ka na muna kay Sans. Sabi ni Sans, congrats on the new show, Jazz. Di ko rin sure kung ano tawag pero baka audio blog or diary podcast since you opened with the date. I don't know. Regardless, heavy pilot episode but insightful. Next Friday ulit. So, yung comment ni Sans, it's about the title. Kasi dun sa first episode, in-explain ko yung konsepto. Parang gusto ko siyang gawin na parang blog or vlog. Pero dito sa podcast naman. So, I think sa mga video games, ang tawag dun yung audio logs, right? Parang kunwari sa The Last of Us. Kung maalala nyo yung mga scientists, meron dun recorded, diba, sa kung ano yung mga ginagawa nila. And I think sa Bioshock rin, meron ganun, audio log. So, there. Pero yun nga, nag-stick ako sa next Friday ulit kasi isa rin sa reason kung bakit gusto ko siyang gawin. Kasi gusto ko ng parang play sa to be continued or parang yung parang we're looking forward sa araw na yun. So, and I stick to next Friday ulit. I think nung una medyo parang next week ulit yata yung una kong naisip na title. Pero yun, mas nag-ring sa akin yung next Friday ulit. And yun, salamat sa comment mo. Tapos si Sir, merong isang listener and supporter or Patreon ng The Game Silog Show na nag-PM. So hindi ko siya papangalanan kasi PM. Pag PM baka ayaw niyang magpakilala. So basahin ko na lang yung comment niya. Sabi niya, "Hi Jazz, I really appreciate yung effort mo to try to spread awareness about mental health. Napaka-foreign pa rin na topic yan sa ating mga Pinoy eh. We need to normalize talking about it talaga. As to what I would say sa kaibigan ko, yung tenga ko lang talaga ma-offer ko. Usap tayo tol, san ka, antayin mo ko, kita muna tayo." Dun sa unang binanggit niya, I'll be honest, feeling ko parang yung ginagawa ko yung episode, parang hindi ko intention literal na mag-spread ng awareness about it. Pero siguro subconscious meron ganun pero hindi yun yung main point. Actually nung ginawa ko yung episode parang gusto ko lang talagang ikwento yata yung experience ko about it. Pero totoo, I agree na hindi pa siya normalize. Meron pa ring social or parang meron pa ring expectation sa atin yung society lalo na sa mga lalaki na kapag lalaki ka, kailangan hindi ka weak, hindi ka pwede magpakita ng weakness, hindi ka pwede magpakita ng vulnerability, etc. And I think isang malaking factor yun kung bakit nai-imbak sa kaloob-looban natin yung mga bagay na mga pinagdadaanan natin and eventually sumasabog tayo kasi nga hindi na ilalabas eh. Siguro gets ko rin naman yung mga ibang aspeto na parang hindi ka pwedeng or parang mas okay na hindi ka magpakita ng weakness or ng vulnerability kasi pwedeng gamitin yon against you. Pero hindi ako nag-ooperate that way. Mas open ako kung hindi ako okay sasabihin ko, ipapakita ako. Minsan nga oversharing pa. Doon sa sinabi mo naman, yun nga about doon sa sasabihin natin para sa mga kaibigan na nakakaranas ng ganun, mas mahirap kapag malayo tayo sa kanila. Kasi nga yung tenga lang talaga yung mabibigay natin or let's say video call or Discord inuman, video game sessions. So, mas challenging yun. Pero kung magkasama tayo sa isang lugar, I will make sure na pupuntahan kita. I will stop what I'm doing. Kung
nakakaramdam ka ng ganyan at pupuntahan kita. That's for sure. No questions asked. Kahit anong mangyari kung para tayo nasa Pinas. Gagawin ko yun. Move tayo dito next kay Ace Shot. Comment naman to sa Spotify. So kayo din guys sa lahat ng mga nakikinig, pwede rin kayong mag-comment sa Spotify kung mobile device yung gamit nyo kasi may capability na parang magko-comment kayo dun sa each episode tapos ma-receive ko yun, ipapublish ko and sa next episode basahin ko yun and mag-react ako. Katulad dito kay Ace Shot, sabi niya, sometimes the best thing you can do is just to listen to them, be with them at that moment, no judgment, no words, just your presence. Super nag-resonate sa akin to, lalo na yung sabi dun sa no judgment. I think, isa sa mga hindrance para mag-share tayo, kunwari meron tayong nararamdaman na hindi okay, isa sa mga hindrance is yung natatakot tayo na baka i-judge tayo ng tao. Kahit nga kaibigan or worst, kahit kapamilya natin na natatakot tayo na pag nagkwento tayo sa kanila, baka ma-judge tayo. Na, ano ba yan? Ang weak mo naman or ang emo mo naman. Senti mo naman pare, tangina tara. Yung mga ganung bagay, right? Medyo ulit yun. Ang magandang approach is laging open ears, no judgment at all. Kasi the act itself pa lang na lumapit sa'yo, susugal ako na lahat ng courage sa mundo para gawin yon, ginather niya para lang makapag-open up sa'yo eh. Hindi ganun kadaling mag-open up. At least for me ang hirap pare. Super nakakahiya, baka maging inconvenience ka dun sa tao, baka busy rin siya, 'di ba? Kaya ako kadalasan kapag sa mga ganyan, sa mga kaibigan ko dun sa talagang mga ride or die ko na kaibigan, ang tanong ko diyan palagi, boy, busy ka? Parang ganyan. Boy, may time ka, ganyan. Boy, may ginagawa ka. Laging ganun eh. Kasi ayoko talaga maging inconvenience sa tao. Sa kaibigan, sa pamilya. Ayoko ng ganung feeling. And yun, maraming salamat sa comment nyo guys, and sana tuloy-tuloy, sana pag may bagong episode katulad nito, second episode, sana mag-comment rin kayo. Yun, gusto ko na mag-shoutout at mag-thank you sa lahat ng supporters or lahat ng Patreons ng The Game Silog Show. You can pledge sa ginagawa kong content sa patreon.com/thegamesilog-show. And that being said, gusto ko rin i-shoutout yung mga executive producers natin for the month of September. Sila Sans, si Lance, si Mike Rubio ng Xcore Gamer, si I Am Maku, si Mark De Vinagracia, and then si Yvette Solivilla ng Ara-Ara The Weeb Podcast. Maraming salamat sa suporta nyo guys. And yun, I think proceed na tayo dito sa topic natin. Dami ko ng bas, ang dami ko ng sinabi, nakaka 10 minutes na tayo, wala pa dun sa mismong topic. No? So, gusto kong umpisahan yung discussion natin for the second episode sa backstory kung paano ko naisip itong topic na to, which is super galing lang din. Kasi last year, September 19th, 2022, hindi pala siya last year. Last year pala. Sorry. Puta, wala na akong sense of time and date. Nakita ko tong post ko to last week yata yun. Lumabas siya sa on this day ko. So, September 19, 2022, ang sabi ko dun sa caption, Ohio, for future content and research purposes, super curious at quick question lang. Para kanino ka bumabangon? So, yun yung question ko. And to be honest, hindi ko na maalala kung ano yung sinasabi ko na future content. Hindi pa yun, hindi pa itong next Friday ulit Hindi pa yun. Meron akong gustong gawin na content before kung bakit ko siya tinanong, pero eventually hindi siya nag-materialize. Pero nakakatuwa lang kasi dito ko pala siya magagamit dito sa new podcast na next Friday ulit. Alam ko napaka-simpleng tanong lang, pero curious ako malaman kung ano yung sagot nyo. Para kanino kayo bumabangon? Kung hindi kayo familiar dun sa tanong na yon, correct me if I'm wrong alam ko galing yung sa isang commercial ng isang kape. I'm not sure kung Nescafe yun, pero sure ako na galing sa kape yun. Tapos yun yung tagline nila or yun yung slogan nila, which is super galing nang nakaisip nun kasi talagang nagagamit ko siya sa buhay ko. Kapag tinatamad ako, kapag parang gusto mo lang humilata buong araw pero meron kang mga task, meron kang trabaho, etc. Tinatanong ko lang yung sa sarili ko para kanino ka bumabangon? Tapos eventually parang nagkakaroon ako ng extra energy and drive
para bumangon. Para nagiging nag-autopilot na yung paa ko para bumangon at gawin yung mga dapat kong gawin, yung mga responsibilities ko. Galing lang. Super galing nun. And interesting kasi yung mga sagot nila dito sa post ko, babasahin ko. And mamaya discuss natin. No? Umpisan ko sa sagot ni Daddy Player 1. Sabi niya, sa pamilya ko, sila rin nag-aalay sa akin sa mga araw na hirap ako bumangon. Nag-aalalay pala, sorry. Sila rin nag-aalalay sa akin sa mga araw na hirap ako bumangon. Which is totoo. And I can relate to that. Kadalasan, actually, halos lahat ng sagot dito, puro about pamilya eh. Puro sa pamilya. Yun yung reason nila kung bakit bakit sila bumabangon. And to be honest ako din eh. Parang ganun din yung sagot ko eh. Para sa pamilya ko, para sa mga mahal ko sa buhay. Kung bakit, kung ano yung sagot ko sa tanong na para kanino ka bumabangon. For sure, para sa pamilya ko. And then, meron din ditong si Ferdy Galiano Felices, si Dekdek tropa ko to. Sabi naman niya, para mag-prepare sa pagpasok sa school ng mga bata. So, kung pamilyado ka na, most likely, ganun nga talaga. Kailangan mong gumising para mag-prepare kung papasok yung mga anak mo, etc. Just gets. Totally gets. Si Alfred naman, may sagot siya, which is medyo iba. Sabi ni Alfred, para sa future, given my past self, a tap in the back na kaya ko pa. Galing. Galing ang sagot na yun. Para sa future. Si Ampi, medyo nakakatawa yung sagot niya. Sabi niya, para sa utang daw. Bumabangon daw siya para sa utang. Which is, gets rin naman kasi responsibilities yun. May reason naman kung bakit siguro siya umutang and responsibility niya para bayaran yon. May extra push, I think, kasi kapag merong external factor, parang mas obliged kang gawin yon kasi syempre ayaw mong mapasama doon sa inutangan mo, ayaw mong mabulilyaso, etc. Right? Kailangan mong bumangon at bayaran yung utang mo. Gets? Ray Anthony Rivera, family rin, nag-send siya ng GIF or ng GIF na yung sa Fast and the Furious. So, family. And then, si TJ Balyaras din, ng Backlog na naman Budolcast, sabi niya, sa asawa ko at para sa magiging pamilya namin. Siyempre, kasama na dyan yung mga bagay na magpapasaya sa amin. Galing! Sana all. Pamilya. Kailan kaya ako? De, joke lang. Pero super galing nun. Nakakatawa. Saka sa bagong kasal and startup na pamilya. No? So, shoutout sa inyo ni Macy. And then, si Vinmer Mendo naman may comment siya. Joke time din. Bumabangon ako para kumain at matulog ulit. Joke time, pero mamaya explain ko. No? Meron akong parang insight about this. And then lastly, gusto kong basahin itong comment ni Iza ng Equip. Tangin ang pronunciation. Bobo sa English eh. Equip. In-game and real life na podcast. Sabi ni Isa, given na yung family. Which is, totally agree. Karamihan nga yun yung sagot eh. But I also wake up for myself. Trying to build the life I want in the future. Kasi wala naman ibang gagawa nun para sa akin. Diyos. Meron pang joke time meron pang hirit sa dulo. No? Pero, super nag-resonate sa akin yun. Kasi unang-una parang matik eh. Ang sagot natin is yung ibang tao o yung kapamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, which is totally totally understandable, totally valid na nabubuhay tayo, gumigising tayo para sa mga mahal natin sa buhay, para sa pamilya natin, sa asawa natin, para sa mga anak natin. Kasi I think kapag meron na tayong sariling pamilya, yung buhay natin is hindi na lang para sa atin eh. Right? I think dapat ganun eh. Pag may pamilya, syempre responsibility mo na yun eh. Gago ka ba kung parang selfish ka pa rin, no? Kumbaga parang, hindi, responsibility mo na yun. Kailangan part na sila ng buhay mo. Hindi, yung buhay mo, hindi na lang para sa'yo. Para sa pamilya mo na rin. Right? I think, ganun siya. Kung mali ako, correct me if I'm wrong. Pero super nag-resonate sa akin yung sinabi ni Iza na I also wake up for myself, trying to build the life I want in the future kasi wala naman ibang gagawa nun para sa akin. Super nag-resonate sa akin yun kasi
Hindi ko na maalala yung huling time na gumising ako para sa sarili ko. Na excited ako to conquer the world. Kasi dahil sa mga dreams ko or dahil sa mga plano ko para sa sarili ko. Hindi na siya ganun ka-enticing. Kumbaga parang ano na lang siya, parang given na siya. Kung given na yung family, parang given na rin sa akin yun na, kaya gumigising ako para ganyan-ganyan eh. Hindi na, sige, ganito. Hindi ko na-explain ng maayos, pero magbibigay ako ng example. And tatanungin ko rin kayo, kailan yung huling pagkakataon na hindi kayo makatulog at excited kayong gumising dahil sa isang bagay? For example, first day of school, first day of classes, Christmas party, birthday mo, anniversary, or meron kang ina-anticipate lang na bagay na super excited ka. Nung bata ako, ang daming ganun eh. Ang daming moment na ganun. Hindi ako makatulog. Tapos excited akong gumising. Yung parang hindi mo na, yung hindi ka nagigisingin ng ilang hindi ka na mag-i-in-en. Alam niyo guys, yung in-en. Yung parang mag-snooze ka. Gising talaga. Tapos excited kang pumasok. Excited kang pumorma. Excited kang makita yung mga klase mo. Excited kang makita yung crush mo. Excited ka sa birthday mo. Excited ka sa Christmas party. Ang daming bagay na na-excite ako before. Ngayon, nai-excite pa rin naman, pero hindi na same feeling eh. Ano ba yung last na-excite ako? Siguro yung sa Final Fantasy 16, yung release date niya, kasi super excited ako, super looking forward ako para malaro yung game. Pero kahit ganun, kahit super excited ako sa Final Fantasy 16, hindi ko siya maikumpara doon sa excitement na nararamdaman ko before. Iba yung magkaibang feeling siya. And kung bakit ko siya nabibigay na example is, I think yung excitement na yon, kaya siya amplified, kaya siya super heightened emotion, kasi laser focus ka lang doon. Laser focus yung sarili mo or yung attention mo for that specific event. Ngayon kasi, kahit excited ako dun sa Final Fantasy 16, hindi ko rin naman siya malalaro ng buong araw eh. Kasi meron akong ibang responsibility na kailangan gawin. Meron akong trabaho, meron akong lilinisin na bahay, meron akong mga pusa, meron akong pamilya, meron akong mga bills na babayaran. Hindi siya tulad before eh, na yun lang yung looking forward ka eh. Looking forward ka lang dun sa bagong klase, first day of school, first day of classes, ganyan. Makikita mo yung crush mo, excited ka sa Christmas party, field trip, etc. Yun lang yung iisipin mo. Wala ka namang ibang isipin that time eh, right? Pero ngayon, kahit na-excite ka sa isang bagay, hindi na siya nagpipik. Kasi, sooner or later, ibabalik ka niya sa realidad na, okay, auto-in, okay, log-in, okay, maglilinis ka pa, maghugas ka pa ng pinggan, maglalaba ka pa, may mga gagawin ka pang ibang task, etc. Ang dami na eh. Di ba? Pero sa kabilang banda, dun sa sinabi ni Iza, para kanino ka bumabangon? Gusto ko yun. Gusto kong maramdaman ulit yun. Nababangon ako para sa sarili ko. Hindi ko sinasabi na tatanggalin ko yung responsibility ko, tatanggalin ko yung mga dapat kong gawin, pero gusto ko ulit maramdaman yung gigising ako at babangon lang ako para sa sarili ko. Yung selfish ba nagising? Meron ba ganun? Sana may ganun, no? Sana allowed yun, no? Selfish nagising. Kunwari Friday, right?
tulad ng release ng episode na to. Matutulog ka ng Friday kasi excited ka sa Sabado kasi pagdating ng Sabado, day off mo at wala kang ibang gagawin kundi maglaro ng video games at manood ng anime. Tapos order ka sa Food Panda ng 2-piece Chicken Joy. Wala kang ibang iisipin na maglilinis ka ng bahay, mag-uugas ka ng pinggan, mag-overtime ka kasi kailangan mo ng pera, maglalaba ka, magpapakain ka ng pusa, magpapakain ka ng anak. Ang ganung bagay, yung total shut off sa ibang bagay na pwede mong gawin or sa ibang task na kailangan mong gawin. Na literal na gigising ka lang kasi maglalaro ka lang ng video games. Or kunwari magta-travel ka. O kunwari akit ka ng bundok. Kung ano mang activity mo, magka-cross-stitch ka. Diba? Magaganchilyo ka ng kung anong gusto mong ganchilyohin. Mag-a-assemble ka ng Gundam. Di ko na ulit naranasan yun eh. Possible pa ba yun? Sa mga katulad natin na may mga responsibilities na gigising ka at babangon ka literal para lang sa sarili mo. Like, at kung ano pa yung mga plano mo sa buhay. Kasi yung mga nabanggit ko, puro mga leisure lang yun eh. Kasi excited ka bumangon para sa sarili mo kasi meron kang gagawing bagong project. May gagawin kang, or a-attend ka ng isang meeting, a-attend ka ng isang training, a-attend ka ng isang seminar na eventually magagamit mo para i-build up yung sarili mo or yung portfolio mo at kung ano pang bagay na para sa future mo. Kagabi, umattend ako ng training ng Six Sigma. Alam ko para sa akin yun eh. Alam ko para sa future ko yun kasi madadagdag yun sa resume ko, may mga matututunan ako and eventually baka magamit ko yun sa next project ko, etc. Para sa sarili ko yun, para sa improvement ko. Diba? Self-improvement. Pero hindi ko excited eh. Hindi naman ako excited dun eh. Hindi ako nakaramdam ng excitement sa pag-attend ng training na yun. Pero para sa akin yun gets ko yung merit nun. Gets ko yung maitutulong nun sa akin. Pero hindi ako excited dun. Hindi ko alam. Excited ako mag-podcast. Excited ako mag-record ng podcast. Excited ako makipagkwentuhan about certain topics about podcast. Excited ako sa topic. Pero hindi siya same feeling before eh. Kasi alam ko after nun, putang ina, gagawin pa rin ako yung ibang bagay eh. Hindi ko alam, nagme-make sense pa ako? Feeling ko hindi ako nagme-make sense. Feeling ko, dami ka lang eba sa buhay. Ay nako, buhay. Parang life, no? Sana sa future magkaroon ng invention na merong mga switch sa utak natin na okay, i-off ko muna itong part ng utak ko na nag-iisip about task and trabaho and responsibility. Off ko muna saglit lang, isang araw lang off ko muna. Okay. And then meron pang isang switch na hindi muna ako mag-iisip ng content, hindi ako mag-iisip ng topic kasi ano yun eh, flowing yun eh. Kahit wala akong ginagawa, kahit may ginagawa, kahit nasa trabaho, kahit wala ako nasa trabaho, kahit tumatayo ako, kahit naliligo ako, meron akong running yun eh. Running yung part ng utak ko na nag-iisip ng topic, nag-iisip ng content, nag-iisip ng kung ano-anong shit. Sana pwedeng i-off yun. Off ko muna off ko one day lang. Tapos yung iiwan kong on lang for this day is yung gusto ko o yung drive ko para gawin yung mga nagpapasaya sa akin katulad ng video games. Right?
anime, Viva Max, mga ganyan. Kasi kahit ginagawa ko yung mga bagay na yun, kahit naglalaro ako ng video games, kahit nanonood ako ng anime, kahit nanonood ako ng Viva Max, merong dalawang version ni Jazz sa utak ko na nag-uusap na, uy, may trabaho ka pa, meron ka pang OT, meron ka pang kailangang i-OD, tapos sa kabila naman, meron din isang version ni Jazz na, uy, may naisip akong topic, gawin mo to, isulat mo to. Ina, hindi tumitigil. Ay, nako. So, yun lang. Super curious sa inyo, guys. Para kanino kayo bumabangon? And, naramdaman nyo na ba ulit na bumangon kayo para sa sarili nyo? At super excited kayo, literal, sa pagbangon na yun kasi meron kang gagawin na alam mong mag-e-enjoy ka at magiging masaya ka. Tapos hindi ka i-istorbohin ng ibang version ng sarili mo kasi meron kang kailangang gawing task or responsibilities, etc. Meron pang ganun? Super curious ako malaman, guys. So, yan. Taas na high pitch. So, yan yung ebas ko for this episode. Kung meron kayong comments, pwede kayo mag-comment sa Spotify. And then, kung gusto nyo rin supportahan yung The Game Silog Show, pwede kayong pumunta sa patreon.com/thegamesilog-show. And, yun. Maraming salamat sa puta bulol pa. Maraming salamat sa inyo, guys. Kung naglaan kayo ng oras para makinig dito sa mga evas ko. Next Friday ulit.